Titus chapter 2 verses 11 to 15. Tulo lang ko ni siya ka chapter kining book of Titus, which is the epistle of Paul ngadto ni Titus. Okay, Titus chapter 2 verses 11 to 15. Yang ko kamo sa pagpanindog uban kanako isip pagrespeto sa pulong sa Dios. Titus chapter 2 verse 11 to 15. Kung inyo lang nakita si Iman. Okay, atong puli-puliyon sa pagbasa. Ako'y mabasa sa verse 11, kamo sa verse 12, hangtod tamahuman sa verse 15. Okay, the Bible says, Titus chapter 2 verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Verse 13, "Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." Okay, verse 15, everybody read. "These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee." Mag-ampot ha. Among langit noon nga amahan, Dios nga labing gamahanan. Lord, gidayon ka namo kipasalamatan intak na sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa panahon nga imuhang gitugot. Salamat Ginoo nga pag-uban nimo sa tibuok gabi nga diin kami nakamatapa. Salamat for this another day. Nagihatag nimo sa matag usa nga kami makasimba sa espiritu ug kamatuoran. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga naa diri karon. I pray nga ikaw may magablas, labi na karon Ginoo sa pagwali sa imong pulong. Gamita ko amahan isip instrumento lamang. I acknowledge Ginoo sa kong kaugalingon nga wa ko'y mahimo kung wala imuhang tabang. Gihangyo na ko Ginoo ang balang espiritu nga magagiya, magauban, magagiya sa matag pulong nga mogawa sa kong baba nga magapa-edify sa imong katawhan. Nga diin ang masabtan nila sa yano nga pamaagi o maaplikar nila amahan sa matag adlaw nila nga pagkinabuhi. Unas tanan Ginoo, pasiluami sa imong masala nga nabuhat. Nga ikaw Ginoo wala malipay, cleanse us o God with the precious blood nga giulak nimo ngadto sa cross, tabangi ang matag usa. Usa Ginoo nintak na sa kabuntagon, gi-claim na mo na kong kadaugan sa tibuok panimbahon hangtod sa hapon. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Makapanglingkod. Welcome mong tawon sa the book of Titus, this is the epistle of Paul ngadto kang Titus. So si Titus ani nga time gibilin siya ni Paul ngadto sa Crete aron siya may mopadayon sa buluhaton nga nasugdan ni Paul didto. So naa siya isulat ngadto kang Titus pagpa-encourage para or pagpa-remind kang Titus aron makapadayon sa diha sa pagpangalan diha sa Ginoo. And then ang title sa tuwang pagaisgutan this morning, How Grace Works. How Grace Works. Amen? So in verse 11, kayo mo lang tawon, klaro kayo diha, in verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Amen? So grace, unsay buot pasabot anang grace? When we talk about grace, unsay may buot pasabot niya na? No? Well, na siguro yung ngalan nga grace, pero nindot na. Pero ang buot pasabot anang pulong nga grace, buot pasabot, which is undeserved or unmerited favor, unearned for favor. Buot pasabot, dili angayan nga, dili unta ta angayan ba, pero nakadawat ta sa pabor. No? Nakadawat ta ba, dili unta angayan, pero nakadawat ta sa pabor, mo siya gitawag unmerited favor. Okay? Or in other word, grace is the kindness and love of God, our Savior, toward man. Okay? So mauna siya. Now, through the riches of God's grace, we receive forgiveness, and it is His grace that moves us forward in our Christian walk. Well, nga nung nakapadayon ta, nga nung naka-step forward ta, sa tuwang Kristohanon nga kinabuhi, dili na tungod sa atong pagkamayo. Dili na tungod sa unsa kakaron. It is by the grace of God. Amen? Now, grace transforms our desires. Human kita maluwas, human kita
makadawat sa grasya sa Ginoo, kung tinuod lang ang grasya, kung tinuod manggalit ang aluwas, grace has the power to transform our desires. Amen? Imbis kay mong tawon, kaniadto sa wala patangan na laluwas, ang atong desires, puro ragyod kalibutanon. Puro ragyod para sa tuwang kaugalingon. But the grace of God has the power to transform our desires, our behaviors, ang atong kinaiya. Amen? Well, dili, there's no room for improvement. Nga bisunod ka diha, pagawas ni mo, usap na dayon ka. No. Kinahanglan na siya, which is gradual. Pero sa unsa nga pamagi? Because sa grasya ug tabang sa Ginoo. Amen? Now, and our motivations, grace is the basis of our identity in Christ. In fact, imong lang taon in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ingon si Paul, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Amen? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Uy, kay mong lang taon, daghan mga butang nga nasulayan na agian ni Paul siyang kinabuhi. Kay mong lang taon, grabe. Gibunalan siya. 40 times, save 1, 39. Naapag-adjust nung tunga sa dagat. Grabe ang iyang nasulayan. Pero unsay gisulti niya, my grace is sufficient for thee. Amen? Ang grasya sa Ginoo enough na kay para sa tuwang. Amen? Wanay gikinahanglan pa. And there's no reason nga muundang ta sa itong pagpangalaga diya sa Ginoo. Huwag kung maingon ta karon, grabe ang akong nasulayan, grabe ang akong naagian, grabe na ning panahon na ni, di na lang, di na ta, muundang na lang taan isang pagpangalaga. No! Ingon si Paul, my grace is sufficient for thee. Amen? Now, in 1 Corinthians chapter 15 verse 10, okay? Gingon diha, but by the grace of God, I am what I am. Amen? Unsay may naani mo karon, unsay may profession nimo karon, unsay may degree nimo karon, or unsay naani mo karon, tungod ra gyud na sa grasya sa Ginoo. Amen. Dili na tungod kay taas kag IQ, no. Ingon si Paul, by the grace of God, I am what I am. Kaya mga taon, bright ba ni nga tao si Paul? Nag-study ni mahitungod sa balaod, estudyante ni Gamaliel. Amen? But kaya mga taon, kaya mga taon pag yun, atong pa yun ng verse, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. So kaya na-realize nila nga, tungod naan niya, tanan nga naan niya, it's all by the grace of God. That's why he labored more. Amen? May buhat pa siya the more para sa Ginoo. Kay tanan nga naan niya karon, it's all by the grace of God. Amen? Sabi na ng bisimba ta, may hatag-tag panahon sa Ginoo, because we realize nga tanan nga naan na to, it's all by the grace of God. Amen? But the grace of God which was with me. Uban ka na ako. Amen? Now, number one, ito ni Dugayo, number one, either basig sa'yo ta mahuman karon. Okay, number one, how grace works. Okay, how grace works in our life. Number one, God's grace brings salvation to all people. Amen? The Bible says in Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Okay? Now, notice the word grace of God. Grace of God. Kung malang tao na, kuhan ba ka ng excellent description of the gospel? No? Grabe nga pagpasabot sa gospel ba? No? Grace of God. Amen? And then, that bringeth salvation hath appeared. Notice the word appeared, okay? Which is clear or light evidence. Klaro ba? Okay? Klaro. Sayon, simple. Appeared to all men.
Subot pasabot, walay gipili without restriction or limitation. Walay gipili, madato man og mapobre. Even walay gipili nga kaning ang grasya sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo naarang ato sa mga kabos. No, wala. Tanan, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Amen? Now, in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. Unang dili ta maluwas sa tuang kaugalingon nga pagpaningkamot. Dili ta maluwas sa atong relihiyon o sa manay relihiyon nga naan nimo karon. Wala na gisulti sa Biblia. In fact, imong lang taon, the Bible says, ang atong binuhatan gisusama lamang sa trapo. And Romans chapter 3 verse 9, there is none righteous, no, not one. Walay matarong na to, wala bisan usa. But salamat nga nakaangkon ta sa grasya sa Ginoo. Amen? For by grace are you saved. Sa unsa nga pamaagi? Through faith. Amen? Supposedly, dili ta ngayon nga makadawat sa pabor sa Ginoo kay ano, tungod kita makasasala. But pasalamat ta grace, but pasabot love and kindness ngadto sa Ginoo ngadto sa tawo. Mabito lang taas kay pasensya ang Ginoo nga kanato. At tungod kinakita sa Dios nga dili ta kaluwa sa tuang kaugalingon nga pagpaningkamot kinsa may nangitag pamagi. The Lord Jesus Christ gipadala niining kalibutan na aron pagbayad sa tuang mga sala. All we need to do is to believe. Amen? That's why the Bible says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Klaro kay sa passage ka no? Klaro kay sa passage ka. Dili ta maluwas pinaagi sa tuang kaugalingon. It is the gift of God. Amen? Mao gininindot paminahon ba gift. No? Gift. Nindot kay nga makadawat ka gift. How much more ka ng kaluwasan sa imuhang kalag. Amen? Not of works, lest any man should boast, where there are twofold manifestation of grace. Una, in salvation. Okay? In salvation. In Romans chapter 3 verse 24, say giingon diha, ingon nga gipakamatarong nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga naa ni Kristo Jesus. Manandili og di na kita maimperno human nga gidawat nimo gituuhan nimo si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing. No? Well, Brad, di naman ko maimperno day, Brad. Salamat, no? To God be the glory. Padayon na lang tas pagpakasalaan ini. Now, twofold manifestation of grace, una, in salvation. For by grace are you saved through faith. Mananggingon sa Biblia in Romans chapter 3 verse 24. And then, ikaduha, in the walk and service of the saved. So dilibot pasabot abi kay luwas na ta, nakadawat ta, naka-obtain ta sa favor sa Ginoo, magpadayon ta sa pagpakasala. No. Ingon ang Biblia in Romans chapter 6 verse 15, next verse, nanunsa man magpakasala ba kita? Tungod kay kita dili na ilalom sa balaod or apan ilalom na sa grasya. Unsa gingon diha? Ang Dios dili mo tugot. Dili mo tugot. Twofold manifestation of grace, una in salvation, and ikaduha in the walk and service of the saved. Amen? Dili gusto ang Dios ka magpabilin das pagpakasala sa kinabuhing pagpakasala. Okay? Now, acronym sa grace. Acronym sa grace. G. Okay? G. Stands for gift. Amen? So salvation is free. No need to do anything para atong aguan pa. No, dili na. Dili na. Kung imong lantawon kung ang kaluwasan sa ato ang kalagi butangag presyo sa Ginoo, pipila lang kaha nato ang maluwas. But to God be the glory, salvation is free. Amen? G stands for gift. And then R stands for receive. A gift is not a gift until it is received. Well, kabalo ang tao nga ang kaluwasan libre og walay bayad. Kabalo ang tao nga ang kaluwasan gasa sa Dios pero wala sila aning word nga R, received. Amen? Wala sila nini.
Well, if you believe nga ang kaluwasan, it's by the grace of God, it is a gift. Now, a gift is not a gift until it is received. Sa diha nga atong gidawat, gituuhan nato, si Kristo Jesus, gipasulod na tuwa sa tuwang kasing-kasing, nakadawat ta mismo sa gasos, Ginoo nga mao ang kaluwasan sa tuwang kalag. And then letter A stands for available. Salvation isn't just for good people. God doesn't play favorites. Walay paborito ang Dios. Wala say, ikaw kay kaniya akong paborito. Dili na pareha sa tao. Nga ang tao na ay paborito, tagaag pabor. No? Pero kung dili paborito, walay pabor. Dili inunana ang Dios. God doesn't play favorites. Kung napay paborito ang tao, ang Ginoo, mas una siguro makaangkon sa kaluwasan kaning mga buutan. Kani siguro mga murag di ka baso ba pero planggana ra. Pero ang Dios wala siya paborito, wa siya kanahan. Walay gipaboran tanan. Amen. Salvation is just for good people. Amen. Now, letter C stands for Christ. Christ is the only way. In John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So salvation is a free, but it cost Jesus his life. Amen? It cost Jesus his life. Siya may bayad. Dili ang ato ang kaugalingon. Suppose kita mo ta ilansang sa cross, kita may nakasala. But giako tanan ni Kristo Jesus. Kasi siya lang may adunay dugo nga putli nga mo'y nagbayad sa ato ang mga sala dito sa cross. Amen? Kanindot pa minawon, huwag mo malipay niya na. Nga human nining kinabuhi, dili og di na kita maimpyerno. Yang anong nakapadayon tos pa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, tungod na sa grasya sa Ginoo. Unsay nahaan nato karon tungod na sa grasya sa Ginoo. Dili na tungod sa tuwang kaugalingon, tungod kay kusganta, tungod kay batanon pagkano. Amen? And then E stands for eternity. Amen? So the Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God, unsa ang gift sa Ginoo, is unsuman? Eternal life. Sa unsa nga pamagi? Through Jesus Christ our Lord. Dili sa unsa tanan, dili no. But only sa unsa nga pamagi maangkunan nato ang kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan. Sa unsa nga pamagi? Through Jesus Christ our Lord. In the moment nga gidawat nimo si Kristo sulod sa atuang kasing-kasing, dili lang kay si Kristo atuang nangkunan, but the gift of God which is eternal life. Amen? Kanang eternal life, kimo lang taon, dili ito na ma-experiencehan sa naapatanining kalibutan na. Dito raw niya na sa langit. Amen? Now, how Apostle Paul experienced the grace of God in 1 Timothy. In 1 Timothy, well, kimo lang taon, the book of Titus, kimo lang taon, kanang book of Titus, which is the epistle of Paul, ngadto kan Titus, o epistle of Paul, ngadto kan Timothy, naare kaparehaan, okay? So, kung yung basahon ng book of Titus, makita na mo diya, yung character, yung titles, in fact, yung lang taon siya, in Titus chapter 1 verse 4, giingon siya diha, my son. Gitawag siya ni Paul og akong anak. So karon, how Apostle Paul experienced the grace of God in 1 Timothy chapter 1 verse 12, okay? And I thank Christ Jesus of our Lord, what enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Verse 13, who was before a blasphemer. Unsay ang kinabuhi kaniadto blasphemer and a persecutor. Grabe mo niyang trabaho kaniadto sa diha nga wala pa siya naluwas. Persecutor, blasphemer. Gina-persecute niyang mga Kristohanon. Hibalaan ka nga Kristohanon ka, luoy. Luoy. No? So si Paul,
O na yung kinabuhi kaniya to, and injurious. But I obtain mercy. Notice this word, but I obtain mercy. Because I did it ignorantly in belief. In verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant. Grabe. Abundansya kayo ang grasya sa Ginoo man ang unang tao nga brad, di na siguro ka maluwas brad, kay grabe kay ko ka makasasala. No. The grace of God is exceeding abundant. Abundansya ang grasya sa Ginoo, dili na to malimitahan. Amen. Dapat mo diha. Exceeding abundant with faith and love. Grabe ang pag-uban ba? No? Makita niyo ba ang grasya sa Ginoo uban sa gugma ug pagtuo which is in Christ Jesus. Okay? So in verse 15, atong padayonon. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Amen. Dagan kita nga Bible Baptist Church, kita nga mga Bible Baptist, dagan kita mga bersikulo nga atong gibarugan nga si Kristo mao ra gyud makaluwas. Amen. Dagan kita mga bersikulo. Usa na 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Amen. Dili nang nasa Davao. Dili nang naa diha nga mingon siya, ako, I am the appointed son of God. Nadiri ang New Jerusalem nasa Davao now. Dili na. Wa man na may agig kamatay nga nabanhaw. Kinsa ra man di ay nga namatay nga nabanhaw in the third day si Kristo lamang. Nayon ang Biblia, Christ Jesus came into the world to save sinners. Amen? Sinners, kita na. Kita. Titus chapter 3 verse 4. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared. Bisan tuod, grabe ka makasasala sa tao ba? No? Bisan tuod, grabe ka dautan sa tao, pero gipaburan gihapon sa Ginoo. Tiyaw mo na ang gugma sa Ginoo, ngari ka nato. Sometimes, we abuse the love of God sa tuwang kinabuhi. Ang tao, wala siya ka-realize sa gugma sa Ginoo ni. Saon sa pamaagi nga wala nila na-realize ang gugma sa Ginoo. Una, paghatag panahon diya sa Ginoo. Ikaw Kristohanon, kung na-realize nimo ang gugma sa Ginoo nga ka nato, there's no reason nga dili ta mo simba. There's no reason nga dili ta mga lagad sa Ginoo. There's no reason nga dili ta mo bulaton para sa Ginoo. Amen. Tingnan mo no? Kindness and love of God our Savior toward man appeared. There's no reason nga mobiyat tas pag-alaga na to diha sa Ginoo. Amen? In Titus chapter 3 verse 5, not by works, no, lagi sigot karon ha about how grace works. Grace works matungod sa salvation. Okay? In Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? According to His mercy, He saved us, not by works of righteousness which we have done. Dili pinagi sa atong mga maayong binuhatan nga naluwas ta. But according to His mercy, He saved us. Amen? Okay, next. How grace works. Grace, okay, number one. Ano sa ito number one? Grace brings salvation to all people. So walay gipili. Amen? Walay gipili. Unsa may kalidad nimo ning kalibutana, unsa may rangko nimo ning kalibutana, ang kaluwasan para sa tanan. Amen? Para sa tanan. Usahay kitang tawo no, usahay piliyon nato dirita kay murag kato ni kani atong sila na dirita kay murag pobre kay makaya-kaya ra ni. No, wala.
Ang kalawasan para sa tanan. Amen? Now, number two. Grace train those who are saved into godliness. Amen? So, nauna rin siya ang number 2 sa twofold manifestation of grace. Amen? Twofold manifestation of grace. Grace train those who are saved into godliness. Okay, unsa man giingon sa Biblia? In Titus chapter 2 verse 12, ingon ang Biblia, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kumaga, it includes teaching but also correcting and disciplining. Makita ni mo diya in verse 12, teaching, which is the system of grace ba? Sistema sa grasya. Sa atuang panahon karon, we are under grace. Amen? It is a process that begins at salvation and continues until we stand before the Lord. Human kita maluwas, diha na nagsugod in the moment nga gidawat nimo si Kristo Jesus. Diha na nagsugod. Grace train those who are saved into godliness. Grace trains, disciplines, and instruct us in godly living. We are taught in this system of grace that we must deny ourselves all sinful lust and live godly lives. So, unsa mga pamagi? Well, kimo lang tao, no? Notice the word, in this present world. Samtang naapatan ining kalibutan na ba? No? Human kita maluwas, samtang naapatan ining kalibutan na, we need to deny ungodliness and worldly lust. But we should live, unsa man, soberly, righteously, ungodly, sa asaman. Sa asaman. Aha na dapita. In this present world. Amen? In this present world. Deny ungodliness, mga prinsipyo man sa kalibutan. Well, napatan ining kalibutan na, pero sa unsa man atong pamaagis pag kinabuhi, gitudlo na sa Biblia. Amen? Gitudlo na sa Biblia, klaro kayo. And then, in verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Mao kini ang atong buhing paglaom, samtang napatan ining kalibutan na. Okay. And then, letter A, atong basbason, letter A. Grace train those who are saved into godliness. Letter A, deny ungodliness and worldly desires. Now, ungodliness, this refers to a person who does not reverence God. Ungodliness, mao ni nag-refer ning kato sa mga tao nga walay pagrespeto o gi-ignore ang Dios sa iyang kinabuhi. Mao na ang ungodliness. And then, or in other word, person who is openly immoral or evil. Na makita nimo grabe kadautan. But it also includes outwardly nice person who simply has no place for God in his life. Kanang tawo nga walay lugar ang Ginoo para siyang kinabuhi ba, mao nay tawag ungodliness. Kanang tawo nga dili mo hatag og panahon para sa Dios. Ungodliness. Or his everyday life is organized, motivated, and run by self with no place for God. So, kung saan ang ungodliness? Kaugalingon may nagdominar siya. Iyaha ba? Puros iyaha. Walay panahon para sa Diyos. Walay lugar para sa Diyos. Muna gitawag ungodliness. So, man kita maluwas, grace trains us to deny ungodliness and worldly lust. Ungodliness, pasabot, okay, next slide. Another word, denial of Christ. I-deny si Ginoo ba? No? Reject sa pulong si Ginoo. Walay paghatag sa panahon si Ginoo. Or idol worship. Don't you know nga kanang idol worship usa nga na belong sa mga ungodliness? No?
Di believe nga Diyos no na kay sila, gato, nakabalaw na sila sa tinuod nga Dios, pero sayop. Ungodliness. To God be the glory, through the Bible, nakabalaw tas tinuod nga Dios. Amen? Nakabalaw tas tinuod nga Dios. That's why, through grace, we need to deny those things. Amen? Idol worship or divisions. Bisan ka ng divisions, signs of ungodliness na. Amen? Ungodliness ng divisions. Unso man na ka ng pagbahin-bahin ba? Iyon nga si Paul nga, mark those nga kanang nag-cause of division kaninyo. Ayaw niya na. Divisions, sign of ungodliness. Dili gusto ang Dios niya na. Divisions among church members. Churches. Dili gusto ang Dios niya na. And then, disobedience. Sa gisulti sa Biblia, disobey. Anak, disobeys nga ito sa ginikanan. Or covetousness. Greedy. In other words, greedy, hakog. Ungodliness. Mao man yung mga prinsipyo karon sa kalibutan. So, the grace trains us to those who are saved into godliness. So, kanang mga butanga, ato na nang i-deny. Ayaw na ni Ana. Amen? Okay, next. Unsa ba yun? Kaning worldly desires. Okay, worldly desires. Worldly desires, this refers to desires that are characteristic of this world. System that is opposed to God. John described them as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Muna makita nimo sa 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, which is worldly desires. Giklaro pag yun ni John kung unsa ng worldly desires. Una, unsa man na siya? The lust of the flesh. Ikaduha, the lust of the eyes. And ikatulo, the pride of life. The pride of life. Okay? So, worldly desires, unsa man na sila? Kaning selfishness or greed, pride, garbo. No? Matag-usa na to na atay garbo. No? Tinoda, no? Na. Pero ayaw tuguti nga ang garbo mulabaw kaysa sa grasya sa Ginoo. Ayaw tuguti. No? Pride or lust, sinful pleasure. Mayang people ganahan kay niini. No, ganahan kay niini. Dili ganahan mo apil young people kay dito sa kauban barkada ga inom. Sinful pleasure, lipay-lipay. Hinumdumi. Ingon ang Biblia. Mag-enjoy tuod ka sa sala pero sa kadyot mubo ra nga panahon. Mubo ra nga panahon. Huna-hunaa ang consequences niya na. Huna-hunaa gyud. Kung magpabilin, mag-enjoy ka sa pagpakasala. Sinful pleasure. Dili mo simba. Kaya maligo. Basag asa maligo. Dili mo simba kaya niapil og party. Nauna ang Dios kalantaw. Sinful pleasure. Muna siya kitawag worldly desires. Worldly desires. And then, seeking after status and power. Minsan ka na bitang mga tao bitaw nga ang ilalang una-una, puros na lang silang kung naay makakita sila tao or the Kristohanon nga gipromote, dili malipay. Worldly desires na. Nga makakita sila, hala, na-promote man yung tuhanan niyo, hindi man hangayan diha. Dapat ako unta. Worldly desires na. Kung sa giingon sa Biblia, we need to deny those things. Amen? So, kay oras naman, ato ning tapuson. Lord, salamat sa imong pulay kami magkabless ato sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.